Napaisip ka na ba kung bakit, sa kabila ng lahat ng pagsisikap mo, tila laging malayo ang tagumpay at kaligayahan? Paano kung ang susi sa iyong kasaganaan at kalusugan ay nasa isang simpleng bagay tulad ng salamin? Maaaring mahirap paniwalaan, ngunit babala ng mga eksperto sa Feng Shui na ang lokasyon ng iyong mga salamin ay may malaking epekto sa iyong kapalaran. Isipin mo, isang desisyon lang, isang salamin sa maling lugar, na tahimik na humihila ng masamang enerhiya, kahirapan, at sakit. Ngayon, ibubunyag namin ang 4 na lugar kung saan hindi mo dapat ilagay ang salamin at ang nakakagulat na mga epekto kung gagawin mo ito. Ang mga salamin ay hindi lamang mga reflective na ibabaw, may kakayahan silang hubugin ang enerhiya sa paligid natin. Ayon sa Feng Shui, ang sinaunang sining ng pag-aayos, ang mga salamin ay maaaring mag-akit o magtaboy ng enerhiya, kayamanan at kalusugan. Habang marami sa atin ang naglalagay ng mga salamin ng walang kaalam-alam, ang katotohanan ay ang maling paglalagay nito ay maaaring magdulot ng mga malupit na epekto. Ang mga epekto nito ay makikita sa ating pisikal na kalusugan at pinansyal na kalagayan, at nakakagulat, pati na rin sa ating emosyonal na estado. Ang isang bagay na tila hindi nakakasama, tulad ng isang piraso ng dekorasyon, ay maaaring maging sanhi ng patuloy na kamalasan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang misteryoso at makapangyarihang mundo ng mga salamin. Ibinubunyag namin ang 4 na lugar kung saan hindi dapat ilagay ang mga salamin, mga lugar na maaaring tahimik na sumisira sa iyong kasaganaan at kalusugan. Manatili ka sa amin dahil ang katotohanan tungkol sa mga tila inosenteng bagay na ito ay maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Ang panganib ng pagkakaroon ng mga salamin sa mga tiyak na lugar. Ang mga salamin ay makapangyarihang kagamitan, mga kasangkapan na maaaring magpahusay ng daloy ng positibong enerhiya o mag-imbita ng hindi ka nais-nais na negatibong enerhiya. Kapag nailagay sa maling lugar, ang mga reflective na ibabaw ay maaaring mag-akit ng masasamang enerhiya na hindi lamang nakakaapekto sa iyong kapaligiran kundi pati na rin sa iyong buhay. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga tao ay ang paglalagay ng mga salamin sa maling lugar nang hindi nila nare-realize ang epekto nito sa kanilang kalusugan at kabutihan. Halimbawa, si Maria, isang babae na namumuhay ng komportable, ngunit may nararamdaman palaging kakaiba. Sa kabila ng kanyang sipag, hindi bumubuti ang kanyang mga pinansya. May mga problema sa relasyon, at laging may mga hindi maipaliwanag na sakit. Hanggang sa isang araw, ipinakita ng isang kaibigan sa kanya na ang salamin na nakaharap sa kanyang pintuan ang sanhi ng kaguluhan. Ayon sa Feng Shui, ang mga salaming nakaharap sa pintuan ay tinuturing na energy reflectors na nagbabalik ng kayamanan at oportunidad palayo mula sa bahay, sa halip na hayaang pumasok. Ang kwento ni Maria ay hindi natatangi. Ang pagkakalagay ng mga salamin ay may malaking papel sa mga kasanayan ng Feng Shui. Kapag ang mga salamin ay nagre-reflect ng maling enerhiya, maaari nilang palakasin ang negatibong puwersa sa iyong buhay. Ang susi ay ang pag-unawa sa dahilan ng bawat paglalagay. Tignan natin ang 4 na lugar kung saan hindi dapat maglagay ng salamin, simula sa pinakamapanganib, ang mga salamin na nakaharap sa pintuan ng bahay. Dito pumapasok ang enerhiya sa iyong tahanan, at kung ang salamin ay nakaharap dito, pinapalabas nito ang lahat ng magagandang pagkakataon at swerte. Maaring magtaka ka kung bakit ito nangyayari. Madali lang, ang mga salamin ay itinuturing na mga magnifier ng enerhiya, at kapag mali ang pagkakalagay, pinapalakas nila ang negatibong enerhiya at pinipigilan ang kasaganaan na pumasok. Isa pang lugar na dapat iwasan ay ang salamin na nakaharap sa kama. Isipin mong magpahinga pagkatapos ng mahabang araw, at matutulog ka na may salamin na nakaharap sa iyo. Hindi lamang ito nakakagambala, kundi maaari itong magdulot ng hindi pagkakatulog, pagkabahala, at maging epekto sa iyong emosyonal na kalusugan. Ayon sa Feng Shui, ang mga salamin na nakaharap sa kama ay nagdudulot ng pagkaabala sa maayos na enerhiya na kailangan para sa nakaka-relax na tulog at paggaling. Ang pagkaabala na ito ay nagiging sanhi ng pagkapagod, kalituhan, at pakiramdam ng pagkaubos ng enerhiya, kapwa pisikal at emosyonal. Ang pangatlong lugar na dapat iwasan ay ang mga salamin sa kusina, lalo na sa ibabaw ng kalan. Ang kusina ay isang lugar ng pagkain at sustansya, at ang paglalagay ng salamin sa ibabaw ng kalan ay itinuturing na nagdodoble ng enerhiya ng apoy. Ang apoy ay kumakatawan sa pasyon, lakas, at pagbabago, ngunit kung sobra, maaari itong magdulot ng mga problemang pinansyal at mga isyu sa kalusugan.
Ang sobrang enerhiya ng apoy ay maaaring magdulot ng hindi pagkakatugma na nagpapabago sa balanse ng iyong buhay. Panghuli, ang mga salamin sa banyo, lalo na ang nakaharap sa inidoro, ay isang malaking babala. Ang mga banyo ay kaugnay ng tubig na sumisimbolo sa kayamanan at kasaganaan. Kapag ang salamin ay nakaharap sa inidoro, nireflect nito ang tubig papunta sa alulod na nagsisimbolong pinapalabas ang iyong pinansyal at emosyonal na katatagan. Ang ganitong paglalagay ay maaaring mag-akit ng sakit, magpuno ng enerhiya, at magdulot ng pakiramdam ng pagkawala sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ang apat na karaniwang pagkakamaling ito ay maaaring magmukhang maliit, ngunit ang epekto nito ay malawak. Kung ito man ay ang patuloy na pag-reflect ng negatibong enerhiya o hindi tamang pagkakaalin ng espasyo, ang mga pagkakalagay ng salamin na ito ay maaaring hindi mo namamalayan na nag-attract ng kahirapan, sakit, at emosyonal na pagkabahala sa iyong tahanan at buhay. Paano nakakaapekto ang mga salamin sa iyong kalusugan at kabutihan? Ang mga salamin ay hindi lamang mga reflective na ibabaw, sila ay makapangyarihang kagamitan na nakakaapekto sa enerhiya ng ating kapaligiran. Kapag ginamit ng tama, maaari nilang pahusayin ang ating buhay, ngunit kapag nailagay sa maling lugar, maaari nilang magdulot ng masamang epekto sa ating pisikal at emosyonal na kalusugan. Ang maling paglalagay ng salamin ay maaaring magdulot ng pagkaabala sa daloy ng positibong enerhiya, na nagreresulta sa mga problemang pangkalusugan at pagbagsak ng ating pangkalahatang sigla. Isipin mo ang isang lalaki na si Carlos na nagdaan sa mga taon ng pakikibaka laban sa patuloy na pagkapagod at mga problemang pangkalusugan. Sa kabila ng maraming doktor na pinuntahan at iba't ibang paggamot na sinubukan, wala ni isa ang tila epektibo. Laging mababa ang kanyang enerhiya at madalas magbago ang kanyang mood. Isang araw, ipinayo ng isang kaibigan na suriin ang feng shui ng kanyang bahay, at partikular na tingnan ang pagkakalagay ng mga salamin. Sa kanyang sorpresa, natuklasan ni Carlos na may malaking salamin na nakaharap direkta sa kanyang kama, na nagre-reflect ng kanyang natutulog na katawan. Ang salaming ito ay tahimik na inuutusan ang kanyang enerhiya gabi-gabi, na nakakaapekto sa kanyang pisikal na kalusugan at emosyonal na kalagayan. Ang kwento ni Carlos ay hindi natatangi. Sa Feng Shui, ang mga salamin ay sinasabing sumisipsip at nagre-reflect ng enerhiya, positibo o negatibo. Kapag ang isang salamin ay nailagay sa maling lugar, hindi lamang nito nire-reflect ang iyong imahe, nire-reflect at pinapalakas nito ang enerhiya sa iyong kapaligiran. Sa kaso ng mga salaming nakaharap sa kama, nakakagambala ito sa enerhiya na kailangan para sa masustansyang tulog. Ang tulog ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagkakaroon ng magandang kalusugan, at kapag ang mga salamin ay nakaharap sa kama, nagiging sanhi ito ng magulong enerhiya na nakakaapekto sa natural na proseso ng pagpapagaling ng katawan. Ang resulta: masamang tulog, pagkapagod, at isang mahina na immune system. Ang refleksyon ng negatibong enerhiya, tulad ng stress o pagkabahala, ay maaari ring makaapekto sa iyong emosyonal na kalusugan. Kung ang salamin sa iyong kwarto ay nire-reflect ang kalat o kaguluhan, patuloy na pinoproseso ng iyong isipan ang reflection na iyon na nagdudulot ng isang kapaligiran ng emosyonal na hindi pagkakabalance. Maaring magising ka na mas balisa o irritable dahil ang iyong subconscious mind ay sumisipsip ng enerhiya mula sa salamin habang natutulog. Sa paglipas ng panahon, ang hindi pagkakabalance ng enerhiya ay maaaring magdulot ng mood swings, depresyon, at mas mataas na antas ng stress. Ang mga salamin ay maaari ring makaapekto sa daloy ng enerhiya sa paraang nakakaapekto sa ating pisikal na kalusugan. Halimbawa, kung ang isang salamin ay nailagay sa isang kwarto na may matinding enerhiya, tulad ng isang kwarto kung saan madalas maganap ang mga pagtatalo o hidwaan, ang salamin ay maaaring palakasin ang tensyon na iyon. Ang patuloy na stress sa iyong kapaligiran ay maaaring magmanifest ng pisikal, nagiging sanhi ng mga isyu tulad ng sakit ng ulo, problema sa tiyan, at kahit mga kondisyon sa puso. Ang reflective na kalikasan ng salamin ay pinapalakas ang negatibong enerhiya sa kwarto, na sa huli ay nakakaapekto sa iyong kalusugan. Bukod pa rito, ang mga salamin na nakaharap sa banyo o inidoro ay kilalang nagdudulot ng pag-drain ng iyong sigla. Ang banyo ay isang lugar na kaugnay ng paglilinis at pagpapalaya, ngunit kung ang isang salamin ay nakaharap sa inidoro, nire-reflect nito ang tubig pababa sa alulod, simbolikong nag-aalis ng iyong enerhiya at kayamanan. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong simbolikong pag-drain ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng pagkaubos, kapwa sa isipan at katawan.
Maaari mong maramdaman na patuloy mong pinapahirapan ang sarili mong makasabay, ngunit laging nauurong sa iyong mga layunin. Ang koneksyon sa pagitan ng mga salamin at kalusugan ay hindi lamang isang teorya, ito ay nakabase sa mga prinsipyo ng daloy ng enerhiya na naobserbahan sa loob ng mga siglo. Kapag ang mga salamin ay ginamit ng tama, maaari nilang matulungan na balansihin at ikalat ang enerhiya na nagdudulot ng sigla at pagpapagaling. Ngunit kapag ito ay mali ang pagkakalagay, maaari nitong tahimik o hindi tahimik, ubusin ang ating buhay na lakas na nagdudulot ng pisikal at emosyonal na pagkaubos. Napagtanto ni Carlos na ang pagkakalagay ng kanyang salamin ay isang salik na nag-aambag sa kanyang mga problema sa kalusugan. Nang ilipat niya ito, bumuti ang kanyang tulog at nagsimula siyang makaramdam ng mas maraming enerhiya. Ang maliit na pagbabagong ito, na ipinayo ng isang Feng Shui expert, ay nagbago ng kanyang buhay. Hindi na siya nauubos ng enerhiya at ang kanyang kabuuang kalusugan ay nagsimulang magbawi. Ang mga salamin ay hindi lamang mga piraso ng dekorasyon, sila ay mga portal na maaaring mag-imbita ng magandang kalusugan o magdala ng sakit. Ang pag-unawa kung paano tamang ilagay ang mga salamin sa iyong bahay ay maaaring magdala ng malaking pagkakaiba sa pagpapanatili ng iyong pisikal at emosyonal na kalusugan. Ang espiritual at emosyonal na epekto ng maling pagkakalagay ng mga salamin. Bukod sa epekto ng mga salamin sa ating pisikal na kalusugan, maaari rin silang malalim na makaapekto sa ating espiritual at emosyonal na kalagayan. Ang paraan ng pagre-reflect at pagmamanipula ng enerhiya ng mga salamin ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa ating personal na pag-unlad, relasyon, at sa kabuuang armonya ng ating kapaligiran. Ang maling pagkakalagay ng salamin ay hindi lamang nakakagambala sa daloy ng positibong enerhiya, maaari rin itong guluhin ang maselan na balanse ng ating panloob na kapayapaan, na nagiging sanhi ng emosyonal na kaguluhan at espiritual na di-balanse. Isaalang-alang ang kwento ni Elena, isang babae na palaging nakakaramdam ng pagkalayo mula sa kanyang tunay na sarili. Dumaan siya sa ilang mahihirap na relasyon, na bawat isa ay nag-iwan sa kanya ng emosyonal na pagkapagod at hindi tiyak na pagpapahalaga sa sarili. Puno ng mga salamin ang kanyang bahay, na nire-reflect ang bawat sulok ng kanyang espasyo. Ngunit may isang salamin na nakabitin diretsyo sa harap ng pintuan ng kanyang kwarto, na nire-reflect ang buong kwarto. Sa kabila ng pagsubok ng iba't ibang terapiya at mga kasanayan, hindi kayang alisin ni Elena ang pakiramdam na may mali sa kanyang buhay. Hanggang sa isang araw, isang Feng Shui consultant ang bumisita sa kanyang bahay at doon lang niya napagtanto na ang pagkakalagay ng salamin ay may malaking kontribusyon sa kanyang emosyonal na paghihirap. Ang salamin na ito, na nire-reflect ang kanyang espasyo, ay pinapalakas ang negatibong enerhiya sa kanyang kwarto, isang lugar na dapat ay punong-puno ng kaligtasan, kapayapaan, at pagpapagaling. Sa halip, pinananatili siya nitong nakapaloob sa isang siklo ng emosyonal na pagkabalisa, patuloy na nire-reflect ang kaguluhan sa paligid niya. Ang patuloy na refleksyon ng kaguluhan sa isang sagrado at tahimik na lugar ay nagdudulot ng pagkagulo sa kanyang panloob na kapayapaan, na nagpapahirap sa kanyang pagpapagaling mula sa mga emosyonal na sugat. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng espiritual at emosyonal na epekto ng maling paglalagay ng salamin. Ayon sa Feng Shui, ang mga salamin ay itinuturing na makapangyarihang kagamitan na hindi lamang nagre-reflect ng mga pisikal na imahe kundi pati na rin ang mga enerhiya sa isang espasyo. Kapag ang salamin ay nire-reflect ang kalituhan, kalabo, o negatibong enerhiya, maaari nilang palakasin ang mga emosyon na ito sa loob mo. Nagiging sanhi ito ng isang kapaligiran kung saan ang mga negatibong pattern, tulad ng mga toksikong relasyon o patuloy na pakikibaka, ay patuloy na nire-reflect at pinapalakas. Ang mga salamin na nakaharap sa kama ay lalong mapanganib sa ganitong aspeto. Hindi lamang nila ginugulo ang enerhiya ng tulog, gaya ng tinalakay na natin kanina, kundi nakakaapekto rin ito sa emosyonal na pagpapagaling. Kapag natutulog ka, ikaw ay nasa isang mahina at vulnerable na estado, ang iyong isipan ay nagpoproseso ng mga emosyon, naglalabas ng stress, at nagpapagaling. Ang salamin na nire-reflect ka habang natutulog ay patuloy na pinapanatili kang konektado sa iyong sariling imahe, na madalas magdulot ng mga pakiramdam ng self-doubt, pagkabahala, o kahit guilt. Ang subconscious mind ay hindi nakakakita ng pagkakaiba sa isang totoong pangyayari at ang reflection ng pangyayaring iyon, pinoproseso nito ang lahat bilang bahagi ng iyong buhay na karanasan. Kaya naman, maaari kang magising na may nararamdamang hindi komportable o takot, na may emosyonal na bigat na nakakaapekto sa iyong araw.
Ang pagkakalagay ng salamin ay mayroon ding malalim na epekto sa mga relasyon. Kung maglalagay ka ng salamin sa isang kwarto kung saan madalas maganap ang mga pagtatalo, maaari nitong i-reflect at palakasin ang tensyon na nagpapatuloy ng mga argumento o hindi pagkakaintindihan. Ang negatibong refleksyon na ito ay maaaring magdulot ng hadlang sa natural na daloy ng komunikasyon at empatya sa pagitan ng mga tao, na nagiging sanhi ng isang kapaligiran kung saan nahihirapan ang pagmamahal at koneksyon na magtagumpay. Ang espiritualidad ay tungkol sa balanse at koneksyon sa sarili, sa iyong kapaligiran, at sa universo. Ang mga salamin, kapag tamang nailagay, ay maaaring magsustento ng koneksyong ito sa pamamagitan ng pagpapalinaw at pagpapokus. Ngunit kapag maling nailagay, maaari silang magsilbing hadlang na nagiging dahilan upang hindi mo maranasan ang kapayapaan at emosyonal na kasiyahan. Halimbawa, ang isang salamin na nakaharap sa banyo o inidoro ay maaaring mag-reflect ng negatibong enerhiya na kaugnay ng paglilinis at pagpapalaya, na nagpapahirap sa isang tao na lubos na i-let go ang emosyonal na bigat. Maaari itong mag-trap sa mga tao sa mga siklo ng negatibong pag-isip at pigilan silang makaranas ng emosyonal na pag-unlad. Maraming kultura at espiritual na kasanayan ang nagbibigay diin sa kahalagahan ng reflection, hindi lamang pisikal kundi emosyonal at espiritual. Kapag ang mga salamin ay hindi maayos ang pagkakalagay, tinut-distort nila ang panloob na reflection na ito, na nagdudulot ng kalituhan at emosyonal na mga blockages. Para bang sila ay lumilikha ng isang distorted lens kung saan mo tinitingnan ang iyong buhay, mga relasyon, at personal na pag-unlad. Sa pamamagitan ng tamang pag-aayos ng pagkakalagay ng mga salamin sa iyong espasyo, maaari mong maibalik ang kalinawan at maibalik ang emosyonal na balanse. Sa kaso ni Elena, nang ilipat ang mga salamin, nagsimulang mapansin niya ang pagbabago sa kanyang emosyonal na kalagayan. Hindi na niya naramdaman ang patuloy na refleksyon ng kaguluhan at negatibidad sa kanyang personal na espasyo. Dahan-dahan, nagsimula niyang mapansin ang pagpapabuti ng kanyang emosyonal na kalusugan, at natagpuan niyang muling nakakonekta siya sa kanyang tunay na sarili, malaya mula sa mga energetic imbalance na nagbigat sa kanya. Ang mga salamin na tila inosente ay may malalim na espiritual na kapangyarihan. Ang paraan ng kanilang pagre-reflect ng enerhiya sa iyong espasyo ay maaaring mag-alaga sa iyong kaluluwa o mag-drain sa iyong espiritu. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kahalagahan ng tamang pagkakalagay ng mga salamin, maaari kang makalikha ng isang tahanan na nagpapaigting ng emosyonal na pagpapagaling, espiritual na paglago, at mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Paano itama ang iyong mga pagkakamali at pagbutihin ang iyong buhay? Ngayon na napag-usapan na natin ang mga posibleng epekto ng maling pagkakalagay ng salamin, oras na upang ilagay ang focus sa mga hakbang na maaari mong gawin upang ibalik ang balanse at armonya sa iyong buhay. Ang magandang balita ay, sa pamamagitan ng ilang simpleng pag-aayos, madali mong maitama ang mga pagkakamali sa pagkakalagay ng salamin at magsimula ng mag-imbita ng positibong enerhiya pabalik sa iyong tahanan. Ang unang at pinakamahalagang hakbang ay ang matukoy ang mga salamin na kailangang ilipat. Maglakad-lakad sa iyong bahay ng may layunin at maglaan ng pansin sa mga salaming inilagay mo sa mga partikular na kwarto. Tandaan, hindi dapat nakaharap ang mga salamin sa pintuan ng bahay, sa kama, o sa banyo. Kung makikita mong may mga salamin na nakalagay sa mga lugar na ito, oras na upang kumilos. Simulan sa pag-aalis ng mga salamin mula sa mga problematikong lugar. Ang pinaka-critical sa lahat ay ang salamin na nakaharap sa pintuan ng bahay. Gaya ng nabanggit kanina, ang salamin na ito ay nagre-reflect ng enerhiya palayo sa iyong tahanan, na pumipigil sa kayamanan, mga oportunidad, at swerte na pumasok. Ilipat ang salamin sa isang hindi gaanong nakakaabala na lugar, tulad ng isang hallway o isang lugar kung saan hindi ito direktang nakaharap sa pintuan. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng malaking pagpapabuti sa daloy ng positibong enerhiya at kasaganaan sa iyong buhay. Sunod, isaalang-alang ang paglilipat ng mga salamin na nakaharap sa iyong kama. Kung ang iyong salamin ay nire-reflect ang iyong natutulog na katawan, maaari itong magdulot ng mga abala sa iyong emosyonal at pisikal na kalusugan. Sa pamamagitan ng paglipat ng salamin palayo sa iyong kama, makakalikha ka ng mas tahimik at maginhawang kapaligiran. Ang maliit na pag-aayos na ito ay maaaring magdulot ng mas maayos na tulog at mas balansing emosyonal na kalagayan. Kung hindi posible na ilipat ang salamin, maaari mong takpan ito sa gabi gamit ang tela o kortina. Ito ay makakatulong upang maiwasan ang anumang hindi ka nais-nais na enerhiya na makagambala sa iyong tulog.
Ang mga salamin sa banyo o nakaharap sa inidoro ay dapat ding ilipat o takpan. Ang refleksyon ng tubig pababa sa alulod ay itinuturing na simbolo ng pagkawala ng kasaganaan at sigla. Kung hindi mo kayang ilipat ang salamin, subukan itong takpan gamit ang isang dekoratibong piraso o tela kapag hindi ginagamit, lalo na kung ikaw ay nagsusumikap na mag-akit ng pinansyal na katatagan at kalusugan. Bilang karagdagan sa paglilipat o pagtatakip ng mga salamin, isaalang-alang ang pagdagdag ng mga elemento upang balansihin ang enerhiya sa iyong espasyo. Maaari kang maglagay ng mga halaman o kristal sa mga lugar kung saan dati nakalagay ang mga salamin upang matulungan ibalik ang armonya. Halimbawa, ang paglalagay ng halaman malapit sa pintuan ng bahay ay maaaring magsilbing natural na filter ng enerhiya na pumapasok sa iyong tahanan na nag-imbita ng kasaganaan at positibong pagbabago. Gayon din, ang pagdagdag ng isang maliit na water fountain o kristal sa kwarto ay makakatulong upang ibalik ang balanse sa espasyo na nagsusustento ng mas maginhawang tulog at emosyonal na pagpapagaling. Sa wakas, pagkatapos gawin ang mga pagbabagong ito, maglaan ng oras upang malinis ng may layunin ang iyong espasyo. Linisin hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa enerhiya. Ang pag-smudge gamit ang sage o palo santo, o simpleng pagbubukas ng mga bintana upang hayaang mag-circulate ang sariwang hangin, ay makakatulong upang alisin ang anumang natitirang negatibong enerhiya. Ang isang malinis at balansing espasyo ay mag-akit ng kapayapaan, kasaganaan, at kalusugan na magpapadali para sa iyo na mag-imbita ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Sa pamamagitan ng mga simpleng pag-aayos na ito, hindi lamang mapapabuti ang daloy ng enerhiya sa iyong tahanan, kundi makikita mo rin ang mga banayad na pagbabago sa iyong buhay. Ang iyong kalusugan, kayamanan, at emosyonal na kalusugan ay dahan-dahang magsisimulang magbago habang inaalin mo ang iyong kapaligiran sa enerhiya ng balanse at armonya. Isang makapangyarihang paalala na ang maliliit na pagbabago sa iyong kapaligiran ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa iyong kabuuang buhay. Tulad ng ating nakita, ang mga salamin ay hindi lamang mga dekoratibong elemento, sila ay makapangyarihang kagamitan na humuhubog sa enerhiya sa paligid natin. Isang simpleng desisyon, tulad ng maling paglalagay ng salamin, ay maaaring tahimik na sirain ang iyong kayamanan, kalusugan, at emosyonal na kabutihan. Ngunit ang magandang balita ay sa pamamagitan ng ilang simpleng pagbabago, maaari mong baguhin ang daloy ng enerhiya sa iyong bahay at buhay na magdadala ng kasaganaan, sigla, at balanse. Ang mga salamin ay may natatanging kakayahan na mag-reflect ng mga bagay na nasa kanilang harapan, ngunit maaari rin nilang i-reflect ang mas malalalim at hindi nakikitang puwersa sa ating buhay. Kapag ito ay nailagay ng maayos, pinapalakas nito ang positibong enerhiya na lumilikha ng isang espasyo na nagpo-promote ng paglago, pagpapagaling, at kasaganaan. Ngunit kapag ito ay inilagay ng walang pag-ingat, maaari nilang palakasin ang negatibong enerhiya na humahadlang sa mga oportunidad at nagpapahina sa ating kalusugan. Sa pagsunod sa mga payo sa video na ito, ang pag-aalis ng mga salamin mula sa pintuan, kama, banyo, at inidoro, at ang pagdagdag ng mga elemento tulad ng mga halaman, kristal, at mga ritual ng paglilinis, maaari mong simulan ang pagbabago ng enerhiya sa iyong kapaligiran. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring magmukhang maliit, ngunit ang kanilang epekto ay makapangyarihan at pamatagil. Magsisimula mong mapansin ang mga positibong pagbabago sa iyong pinansyal na kalagayan, emosyonal na kalusugan, at kahit sa iyong mga relasyon. Tandaan, ang iyong kapaligiran ay humuhubog sa iyong enerhiya. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa kung paano mo ilalagay ang mga salamin at iba pang mga bagay sa iyong espasyo, kinokontrol mo ang daloy ng enerhiya ng iyong buhay. Kumilos ngayon, at hindi mo pagsisisihan ang mga positibong pagbabagong magaganap mula sa paglikha ng isang harmonyoso at balansing espasyo.